Mahalagang alam natin kung ano ang ating misyon sa buhay, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng ating pagbangon sa bawat araw at dahilan kung bakit tayo nagsisikap sa buhay natin araw-araw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay mission. Napakahalaga na kapag tayo ay sumasali sa mga samahan, mga organisasyon, ng kumpanya o kaya naman ay ng simbahan, napakahalagang malinaw sa atin ang mission statement. Sapagkat yung mission statement ang siya magtatakda kung saan tayo dadalhin ng samahang ito. Kung saan tayo papatungo. Kung ano yung mga dapat nating gawin. Mga hakbang, mga desisyon, base o ayon sa mission statement. Para yung mga activities natin, mga gawain natin, mga pagpaplano natin ay nakaayon doon sa mission statement. Ngayong araw na ito, inilalahad ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mission statement upang lahat ng susunod sa Kanya, lahat ng maniniwala sa Kanya, lahat ng nais makilala siya, lahat ng mga tatanggap sa Kanya o maging ng mga hindi tatanggap sa Kanya ay alam kung ano ang dahilan, ano ang misyon kung bakit siya naparito. Malinaw na sinasabi sa ating gospel today. Sabi ng Panginoon, ayon doon sa ipinahayag ni Propeta Isaías, at siya yung kaganapan ng pahayag na yon, na ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa Kanya. At siya hinirang upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga dukha, upang palayain ang mga bihag, bigyang paningin ang mga bulag, palayain ang mga nasisiil, bigyang ginhawa, at ganun din upang ipahayag ang panahon ng biyaya at awa. Mga kapatid, this declaration is actually the mission statement of Jesus. Naparito siya upang bigyan tayo ng pag-asa. Naparito siya
upang bigyan tayo ng dahilan para mabuhay. Naparito siya upang bigyan muli tayo ng dahilan para maging masaya. At yan ay ang pagdating na Jesus. Siya yung magdadala sa atin sa kaganapan, magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng dahilan sa pang-araw-araw nating buhay. Mga kapatid, itong mission statement na ito, ang purpose natin sa buhay. At ito rin yung purpose ni Jesus para sa atin. Napakahalaga ng purpose-driven life. Pero napakahalaga rin na yung purpose ay siyang mission natin, kaya mission-driven life. Ang tanong, tayo ba? Ikaw ba? Malinaw ba ang mission mo sa buhay? Alam mo ba kung ano ang mission mo sa buhay? Kung hindi malinaw ang iyong mission statement sa buhay, saan mo dadalhin ang pamilya mo? Kung ikaw ay head of the family, napakalungkot isipin kapag ang isang magulang, ang ama o ina, ay walang misyon sa buhay. Walang nakikitang misyon o mission statement sa buhay. O kaya naman isang leader, pinuno ng isang samahan, organisasyon, na hindi malinaw at hindi mabuti o hindi maganda ang mission statement sa buhay. Mga kapatid, bakit hindi natin iugnay yung ating personal mission doon sa mission ni Jesus? Na tayo mismo ay maging kaisa ni Kristo doon sa mission na yon, na ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Palayain ang mga bihag ng kasalanan sa pamamagitan ng ating pagpapatawad at paghingi ng tawad. Hindi ba't ito'y pagiging bihag? Yung pagbigay paningin sa mga bulag, lalong-lalo na sa mga nabubulag dahil sa material na bagay, nabubulag dahil sa kapangyarihan, nabubulag dahil sa maling pangunawa ng kasiyahan at kahulugan ng buhay. Bakit hindi natin ipakilala si Jesus na siyang daan natin, siyang buhay natin, siyang kaligtasan natin? O kaya na may pagbibigay ginhawa sa mga sinisiil. Maraming tao ang hindi masaya sa buhay. Bakit hindi tayo maging daan ng pagbibigay ginhawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng totoong pag-asa, hindi puro paasa, kundi totoong pag-asa. At yan ay pag-asang nanggagaling sa katapatan ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ipahayag ang panahon, ang taon ng awa at habag. Sa pamamagitan ng ating salita at gawa, ay ipahayag natin ang awa, ang habag at malasakit ng Diyos. Kung ang Diyos ay mahabagin, tayo rin ay mahabagin. Mga kapatid, huwag nating sayangin yung buhay na araw-araw tayong nabubuhay na parang wala lang. Walang malino na misyon sa buhay. Iugnay natin ang ating misyon sa misyon ni Kristo. At pagsumikapan natin to live a mission-driven life. And I tell you, kapag mission-driven ang buhay mo, araw-araw mayroong saysay at kahulugan ang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat dahil si Jesus na yung anak ang aming modelo at huwaran ng pagkakaroon ng buhay na nakasentro sa misyon. Tulungan mo po kami at bigyan mo kami ng biyaya na makiisa sa Kanya, sa Kanyang misyon ng pagbibigay ng pag-asa at kahulugan at tunay na kasiyahan sa aming buhay, sa aming mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.